I am the bread of life, Jesus told them. Those who come to me will never hungry. Those who believe in me will never be thirsty. The people started grumbling about him because he said, I am the bread that came down from heaven. So they said, this man is Jesus, son of Joseph, isn't he? We know his father and mother. How then does he now say he came down from heaven? Jesus answered, stop grumbling among yourselves. People cannot come to me unless the Father who sent me draws them to me, and I will raise them to life on the last day. The prophets wrote, everyone will be taught by God. Anyone who hears the Father and learns from him comes to me. This does not mean that anyone has seen the Father. He who is from God is the only one who seen the Father. I am telling you the truth. He who believes has eternal life. I am the bread of life. Your ancestors ate manna in the desert, but they died. But the bread that comes down from heaven is of such a kind that whoever eats it will not die. I am the living bread that came down from heaven. If you eat this bread, you will live forever. The bread that I will give you is my flesh, which I give so that the world may live. Tayo pong lahat ay napagpala sa ating pagkikinig sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Ang tema po natin, knowing your God. Knowing your God. No, daduma, kung paano natin dinidescribe yung Diyos at kung paano natin inilalarawan yung Diyos sa ibang tao, minsan may mga nagkakamali dyan. Yung tinatawag nating mayroon silang extreme faith, na kahit noon ay sinasabi nilang, darating na si Jesus. Darating na si Jesus. Sa alas 10 ng gabi. Mayroon pang date yun eh. Natandaan niyo yan? Isang pastor na Koreano ang nag-predict po nito. Nagbigay siya ng date, ng oras, hinintay ng buong mundo yon kasi dineclare niya yun eh. Nung dineclare niya na gano'n, hinihintay nila, nung alas 10 na wala pa, sabi niya na traffic. Ang alam ko doon sa pastor na yun ay medyo nagkaroon siya ng problema sa kanyang kaisipan. At yung pagkakilala natin sa Diyos ay kakaiba. Kaya ang tema natin ngayon ay knowing your God. Do you know your God? Parang yung Koreano. Do you know your God? If you said yes, are you sure? Doon sa sinasabi mong kilala mo nga ang Diyos. In this world, there are so many gods. Napakaraming Diyos-Diyosan dito sa mundo. At kung hindi po tayo nagiging aware, mga kapatid, baka may mga Diyos na rin tayong iba. Sapagkat your wealth could be your God. Yourself could be your God. What is the simple definition of God? The definition of God is an image, person, or thing that is worshipped, honored, or believed to be all-powerful. Ito yung Diyos-Diyosan. No? Na kapag dinefine mo siya, parang pwede siyang image. Or pwede rin siyang tao. Na binibigyan ng parangal, ng higit sa dapat. Parang yung pag sinasabi nating lahat magagawa ng pera, you're honoring your wealth. And the possibility na unaware ka, Diyos mo na pala yung salapi na nasa iyo. Ikaw na yung ginagamit ng pera, hindi na siya yung ginagamit mo. Kakaiba,
doon sa apresyasyon na sana natin, doon sa mayroon sa atin na pinagkatiwala yung wealth nga na tinatawag natin. Or, yourself can be your God. Kung maalala po natin yung balita na isang anak ng isang politician, it so happened na from Pangasinan, Doc, dating gobernador, anak ng dating gobernador, si Governor Oka Orbus, anak niya yung hinuli sa Manila, na nagpark siya doon sa hindi dapat pagparkan at ang sinasabi niya ay, hindi man niyo ba kilala ang tatay ko? Maganda sana kung nahahamon yung pananampalataya natin at hinahamon tayo ni Satanas, pwede mong sabihin, hindi mo ba kilala ang tatay ko? Di ba? Pero pag tao, mga kapatid, nakakangilabot yon. Yung sinasabi niyang, hindi mo ba kilala ang tatay ko? May power yon. Impluensyado yon. Medyo magkaiba na yung apresyasyon. And you are honoring a person rather than the God of heaven and earth. Kasla untouchables, the word nga ginagamit po natin. And honoring and worshiping and trusting rather than the living God is a sin. Na kung titignan po natin sa ating sitwasyon ngayon, mga kapatid, parang mayroong mga confusion. At madali tayong, pagka hindi tayo naging aware, pumapasok po tayo doon sa trap ng other side or ng evil. Na hindi natin namamalayan, mayroon ng ganitong nangyayari na idolatry sa ating mga buhay, kahit sa ating mga mananampalataya. Paalala po natin, yung 10 utos na ibinigay ng Diyos kay Moses na naisulat sa Exodus chapter 20. Doon sa verse 1 hanggang 6, mababasa po natin, ito ang sinabi ng Diyos, ako si Yahweh ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at humango sa inyo sa pagkaalipin. Huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkaroon ng Diyos-Diyosan o kaya'y larawan o ribulto ng anumang nilalang na nasa impapawid o nasa lupa o nasa tubig. Ang nature daw ng tao, kapag lumalabas yung kanyang kahinaan at nare-recognize niya yung kanyang kahinaan, naghahanap siya ng something or somewhat na mas mataas sa kanya. At doon siya nagkukumit. At dito, sa 10 utos na ibinigay sa mga Israelita, napakaliwanag. Huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos-Diyosan. Ako yung Diyos na naglabas sa inyong mga ninuno o sa inyo mula sa pagkaalipin ninyo sa Ehipto. Pero kung nabasa po natin ang Exodus, mga kapatid, yung kabuuan ng librong ito, makikita po natin na ilang beses na nagkasala yung mga Israelita ng idolatry. Hindi madida makita ni Moises ko, nagaramid na nga dagos di. Diba? Dadya Goya. Inurnong da dadya golda. Inaramid na nga Diyos damatan. No? Ginawa na nilang Diyos nila ito. Samantalang kabilin-bilinan ng Diyos na nagmahal sa kanila, ng Diyos na nagligtas sa kanila, ng Diyos na nagpalaya sa kanila, na huwag kayong gagawa ng Diyos. Ito pala yung nature ng tao. Yung naka-depende ka doon sa inaakala mong mas mataas sa'yo. Nagpapasakop ka doon. Kaya nga, kapag kilala mo yung Diyos mo, you are in the right direction. Na pumupunta ka doon sa totoo na magpapasakop ka sa Kanya. Tignan po natin yung naramdaman at naranasan ng mga Israelitang ito dahil ganun na lamang yung tiwala nila kay Moises na hindi nila alam, in-empower ng Diyos si Moises para ilabas
Sila. Na siguro, marahil alam din naman nila, kaya lang taken for granted, hindi malalim yung apresyasyon nila na ginamit lang ng Diyos na buhay si Moses upang ilabas sila mula sa Ehipto at nakaranas sila ng iba't ibang himala ng kanilang buhay. Biro mo yung mahati ang dagat. Di ba? Biro mo yung kumain sila ng pagkain na hindi nila alam kung saan galing. Biro mo yung sa kalagitnaan ng araw nililimliman sila ng ulap para hindi masunog yung kanilang balat. Biro mo yung sa gabi upang makita nila yung kanilang dinadaanan mayroong haliging apoy. Ito yung mga miracles na naranasan ng mga Israelita ito doon sa Diyos na buhay. Pero naging taken for granted pa rin. Sabi ko nga, ilang beses silang nagkasala ng idolatry. At marahil, dahil literal ito, na inutos sa kanila ng Diyos na huwag silang gagawa ng Diyos-Diyosan, sa ating konteksto ngayon, napakadaling sundin, di ba? Kapag nakakita ka dyan ng something na images, hindi tayo yuyukod dyan kasi yun na yung alam natin. Yun yung doktrina natin. Alam natin na mayroon tayong Diyos na buhay. But, minsan nagiging idolaters tayo na hindi natin namamalayan. Kaya nga't sinasabi ko sa inyo kanina, na yung wealth is pwedeng maging Diyos natin. Pwedeng maging Diyos natin ito kapag siya na yung gumagamit sa atin. No? Sa atin ngayon, may mga naghahanap buhay yung kidnap for ransom. Recently lang, yung balita sa Nueva Ecija, pinatay nila yung online seller, mga pulis, yung involved. Di ba? Bakit nila ginagawa ito? Dahil gusto nilang pumatay ng tao? No. Dahil gusto nilang magkaroon ng pera. Pera yun. At kapag ganito na yung apresyasyon natin, nagkakasala na tayo ng idolatry. No. Nagkakasala na tayo mga kapatid. So, hindi na tayo naiiba mula doon sa napakadaling i-appreciate dahil literal na sinabi ng Diyos na huwag kayong gagawa o huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos. Pero sa atin, medyo confusing dahil pumapasok tayo doon sa trap ng kalaban kako sa inyo kanina na hindi natin namamalayan nandun na pala tayo. And kapag nilalagay mo na ang iyong sarili ng higit sa dapat, mga kapatid, dinodiyos mo na ang iyong sarili. Hindi mo ba ako kilala? Dahil ang dami mong achievement. Famous ka sa community. At ito na yung nagtataas sa inyo ng yung pride ninyo. And actually, ang pride ng tao, nararanasan natin yan sa mga napakarami nating achievements sa buhay. Pagka iniisip mong mababa ka lang na tao, wala kang pride. Di ba? Kaya pag ito yung damdamin mo, nakaharap mo yung Diyos, nakasama mo yung Diyos, na mababa ka lang talaga, in all things, talagang ganun yung gagawin mo kahit sino pa yung kaharap mo. Yun yung sinasabi nating absolute humility. Na pwede kang magpakumbaba doon sa sino mang tao. No? Then, who is your God? Who is your God? Jesus introduced himself being the true God when he said, I am the bread of life. Di na yung bagang tinapay isuna. Pero sinasabi niya, isuti tinapay tibiyag. I am the bread of life. I am telling you the truth that who believes has eternal life. The truth that only God can give eternal life. Napapansin nyo yung salitang I am doon sa sinabi ni Jesus, I am the bread of life. Then ginamit niya uli, I am telling the truth. Then inulit niya uli, I am the bread of life. Then for the third time or fourth time, I am the living bread that came down from heaven. Yung I am, mga kapatid, kapag tayo nang gumagamit, iba na yun. Pero nung ginamit ito ni Jesus, mga kapatid, dinideclare niya yung pagiging Diyos niya. Paalala po natin yung magsasaka na sa Bible, yung parable doon sa Bible, na umani ng marami. At sabi niya sa kanyang sarili, wala akong gagawin, kundi
Ako'y magsasaya, ako'y iinom, di ba? Yung ako. Pero nung ginamit po ng ating Panginoong Hesus, yung ako, I am, ini-introduce po niya at sinasabi niya sa mga taong nakapaligid sa Kanya na siya'y Diyos. Ngunit, question nila ito, di ba? Di ba ang nanay niyan si Maria? Di ba ang nanay niyan si Jose? Bakit sinasabi niyang nanggaling siya sa langit? Na hindi nila alam yung behind doon sa istorya ni Jesus. Parang tayo lang. No. Nung nandun tayo sa ating bayan, sa ating baryo, sa lugar na ating kinalakan, kilala na tayong loko-loko. Nung nakita nilang nagbago ka, binago ka ng Panginoon, sabihin nila, kahit di ka pastor, ay pastor, da ka gayam. Di ba? Lulukon na ka. Oh. Pero ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, nung sinabi niyang, I am the living bread that came down from heaven, mayroon siyang aral at katotohanan na sinasabi sa kanila. Yung I am ay malaking o napakalalim na kahulugan ng pagiging Diyos niya. Kung maalala po natin yung conversation ni Moises sa Diyos na buhay, sa Exodus chapter 3 verses 8 to 15, ang sabi ng Diyos kay Moises, Now I am sending you to the king of Egypt so that you can lead my people out of his country. Pero nang sabi ni Moses, I am nobody. No, I am nobody. How can I go to the king and bring the Israelites out of Egypt? Pero sinagot siya ng Diyos, sabi niya, I will be with you, and when you bring the people out of Egypt, you will worship me on this mountain. That will be the proof that I have sent you. Madi pa nak ni Moses. Kunana, but Moses replied, when I go to the Israelites and say to them, the God of your ancestors sent me to you, they will ask me, what is his name? So what I can tell them? Ang sabi ng Diyos na buhay kay Moises, I am who I am. You must tell them, the one who is called I am has sent me to you. Itong I am na ito, since dun pa sa Old Testament, ay statement na ito ng Diyos. At inuulit po ito ni Jesus nung kanyang kapanahunan na hindi maintindihan at hindi matanggap ng mga taong nakapaligid sa Kanya. Tell the Israelites that I, the Lord, the God of their ancestor, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, have sent you to them. This is my name forever. This is what all future generations are called to me. Hindi niya sinabing Yahweh. Hindi niya sinabing Jehovah. Ang sinabi niya, I am. And even the coming generation, ito yung itatawag sa Kanya. Yung bahagi po ng banal na kasulatan na teksto po natin sa gospel lesson, mga kapatid, dun sa John chapter 8, mayroon po uli ito. Na binanggit ni Jesus yung ako'y si ako nga, I am, who I am. Doon sa John chapter 8 verses 22 to 28, sinabi niya, kaya sinasabi ko sa inyo na mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Mamamatay nga kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang ako'y si ako nga. Sabi nila, sino ka ba? Sumagot si Jesus, ako'y yaong sinasabi ko na sa inyo mula pa noong una. No? Ako yung sinasabi ko na sa inyo mula pa noong una. Ngunit hindi maunawaan ng mga taong ito na siya ay nagsasalita patungkol sa Ama. Kaya't sinabi uli ni Jesus, kapag naitaas na ang anak ng tao, malalaman ninyong ako'y si ako nga. Wala akong ginawa sa ganang sarili ko, lamang nagsasalita ako ayon sa itinuro ng aking Ama. Ako'y si ako nga. Very powerful, mga kapatid, yung statement na ito. Pero still, hindi po ito naintindihan ng mga taong nakikinig sa Kanya. At sinabi pa sa kanila,
bago pa ipanganak si Abraham, si ako na. So ako na, dakat nagubing ka pa. Awanin ni maming Abraham, tapos ibagam nga, bago ni Abraham kat adakan. Si Kanday ta. Si David, maraming panahon ang dumaan mga kapatid nung sinabi niyang, the Lord is my shepherd. At dito rin po sa John 10 verse 11, sinabi ni Jesus, I am the good shepherd. Dineclare ito ni David na katagal ng panahon. Ngayon sinasabi at kiniklaim ngayon uli ni Jesus sa kanila, I am the good shepherd. Kuna ni David, the Lord is my shepherd. At dito pa rin po sa John, mga kapatid, makikita po natin na in the beginning, the Word already existed. Word was with God, and the Word was God. Doon sa verse 14, sinabi niya, the Word became a human being. Sino yung Word doon? Word was God, sabi niya. At sino ba yung naging human being? Si Jesus lang, di ba? Pero bakit ang hirap maintindihan ng mga taong nakapaligid sa Kanya na ini-introduce niya o sinasabi niya siya yung Diyos? Sinasabi niya ng maliwanag, ngunit napakalabong intindihin ng mga taong ito sapagkat sarado yung kanilang mga isipan at sarado yung kanilang puso na unawain yung gustong ipaunawa sa kanila ni Jesus. Ang mga talatang ito ay nagpapatunay at nagsasabing inaako ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang pagiging Diyos. Ngunit siya'y patuloy na pinagdudahan ng maraming tao. Di ba, lagi nating dinedeclare na Jesus is our Lord and Savior. But sometimes nasa-challenge po tayo doon sa statement na yan. Nagtatanong tayo, who is your God? Who is your God? Who is the God of Abraham, Isaac, and Jacob? In the Old Testament, Jehovah is repeatedly called the God of Abraham, Isaac, and Jacob. He is the only living God among gods. Tanagado dagiti didiyusan da. The Old Testament nagado karaming mga didyusen o Diyos-Diyosan na kanilang sinasamba. Malalay niyo yung tagisan ng mga Diyos ni Baal at saka yung Diyos ni Elias? Ilan yung mga propeta ni Baal? 200 yata or 300? Si Elias mag-isa lang niya. Ngunit pinatunayan ng Diyos na yung Diyos ni Elias was the only living God. Wala nang iba. No? Wala nang iba. Yung Diyos na ito, yung Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob ay yung Diyos na gumawa ng lahat ng bagay. Lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita. Yung Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob was created human being. And He was not created by human being. Baliktad, madali nating intindihin yun. Tayo, sa ating pananampalataya, no, madali nating intindihin na yung Diyos ay hindi ginagawa ng tao. No, siya yung gumawa sa tao. While other gods are just product of imaginations and workmanship of man or human. Pero mo yung ginawa nilang Goya, yung ginagawa nilang mga images ngayon, na yun yung pinaglilingkod. Napakadaling intindihin sa ating konteksto, mga kapatid, na ito ay idolatry. Pero, mga kapatid, sa ating konteksto, minsan, sabi ko nga, natetempt tayo. At minsan, pumapasok tayo, nagiging idolatros tayo na hindi tayo nagiging aware. The God of Abraham and Isaac and Jacob is omnipotent God. One who has unlimited power and authority. He is a sovereign God. Ilang beses nyo nang narinig sa akin na kapag mayroon po tayong
hindi maintindihan sa ginawa ng Diyos sa buhay natin, sa ginawa ng Diyos sa buhay ng mga mahal natin sa buhay, mga kapatid, sinasabi natin na pumapasok tayo doon sa God's sovereignty. Sa seminary nga, ito yung lagi naming pinag-uusapan pagkapagalingan na. Pag pumapasok na tayo doon sa level ng critical thinking on how you describe your God or how you describe God, babalik kami doon sa basic at pumapasok kami kaagad doon sa sinasabi nating God's sovereignty. God is sovereign. He is omniscient. He has infinite awareness, understanding, and insight. He is all-knowing God. Sabi ko nga, pwede nating pagtaguan yung mga kasambahay natin. Kasi hindi naman nila mababasa yung isipan natin, hindi naman nila mababasa yung puso natin. Pero ang Diyos na nakakaalam ng iyong puso, ng iyong isip, ng iyong nakaraan, ng iyong kasalukuyan, maging ng iyong hinaharap, ay hindi natin pwedeng pagtaguan. Because He is omniscient God, all-knowing God. Ito yung Diyos na pinag-uusapan po natin ay yung Diyos na pinanampalatayanan ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. And He is omnipresent, present in all places at all times. Siya ay nasa lahat ng dako o lugar, pero wala siya sa lahat ng bagay. Pag sinasabi nating ang Diyos ay nasa lahat ng bagay, baka nandyan siya sa loob ng speaker. Di ba? Ang Diyos ay omnipresent, present in all places, at all times. Siya ay nasa lahat ng dako o lugar, pero wala siya sa lahat ng bagay. The God of Abraham, Isaac, and Jacob is a God of love. Alam natin yan. Very obvious yan, di ba? Bakit? Nung ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak, upang mamatay sa cross dahil sa ating mga kasalanan, mga kapatid, ito po yung ekspresyon ng Diyos kung paano niya tayo minahal. And ito po yung message, prime message, or center message, core message ng Bible, the love of God towards man. Na kung saan, yung pagmamahal na iyan, ay hindi natin kayang tumbasan. No? Yung pagmamahal ng Diyos na iyan. At hindi na natin kailangang tanungin pa kung totoo na yung Diyos na yan ay Diyos ng pagmamahal or Diyos ng pag-ibig. Dahil naranasan na natin siya. But sometimes, tayong mga Kristiyano, tayong mananampalataya, tumitigil tayo doon that God is love. Pero alam niyo ba, mga kapatid, ng Diyos natin, ng Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, He is also the God of justice. God of justice. Maalala po, pa po ba natin yung lesson doon sa Old Testament lesson natin? Actually, sunod-sunod ito. Hanggang kanina doon sa binasa ni Brother Nelson. Doon sa chapter 11 and 12 ng 2 Samuel, then lumipat siya sa 18. Malala po natin yung karanasan ni David. Si David ay nang biktima ng isang taong tapat, isang taong with honor, with integrity, trustworthy. Ito'y si Urias. No? Biniktima niya ito. At nung biniktima niya ito, mga kapatid, gusto niyang pagtakpan, di ba? Yung kanyang ginawang kasalanan, ito yung lesson natin. Gusto niyang pagtakpan, kung kaya nga't pinauwi niya si Urias, di ba? Ito yung lesson natin last. Now, hindi siya nagtagumpay roon. Gusto nga niyang pagtakpan, di pinapatay niya pa niya si Urias. Nung pinatay niya, si Urias, mga kapatid, dahil ang Diyos niya ay Diyos ng hustisya, pinadala ng Diyos si Nathan kay David. At habang nag-uusap sila, ganito yung kwento. Merong dalawang tao sa isang village. Yung isa'y mayaman, yung isa'y mahirap. Yung isa'y maraming ari-arian, yung isa'y iisa lang yung kanyang alaga. Ngunit nung nagkaroon ng bisita yung mayaman, kinuha pa niya yung alaga ng mahirap na iisa lang. Ang sabi ni David, nagalit pa nga siya. Sabi niya, kailangang mamatay ang taong yan. Sabi ni Nathan, kayo po yung taong yon, sabi niya.
Pero mo nagalit siya. Siya pala yung binabanggit. Pero tignan po natin, si David ay mayroong napakagandang puso. Lumabas po yung limitasyon ng kanyang pagiging human being nung makita niya si Bathsheba. Ito yung sinasabi ko na wala pa tayo sa langit. Dahil wala pa tayo sa langit, nandito pa tayo sa ating lupang katawan, we are subject to commit mistakes. Not only every day, but every seconds, pag hindi tayo nagiging maingat. Ito yung nangyari kay David. Pero sinasabi ko po sa inyo, si David ay mayroong pusong napakaganda sapagkat nung sinabi ni Nathan sa kanya, hindi siya kagaya ni Saul. Si Saul, nung sinabi yung kanyang kasalanan, anong ginawa niya? Pinaghahabol niya yung propeta, di ba? Si David hindi, nagsisi po siya doon sa kanyang ginawa. Nagsisi po siya. Pero, dahil, mga kapatid, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ay Diyos ng hustisya, kailangang ma-execute at ma-serve yung justice. Hindi man nakita ni Urias, nakikita natin ngayon na mayroong justice doon sa ginawang kasalanan ni David. Sapagkat sinabi sa kanya ni Nathan, ang iyong sambahayan ay magkakaroon ng kaguluhan. Ang iyong asawa ay kukunin ng iba, aasawahin ng iba. Ang ginawa mo sa sekreto, sa lihim, ay ibubunyag at makikita ng buong Israel. Pagagalitin ko, sabi ng Diyos sa pamagitan ni Nathan, pagagalitin ko ang iyong sambahayan, sa harapan mo'y ibibigay ko sa iba ang iyong asawa at sisipingan sila kahit araw. Ginawa mo ito ng lihim, hayag kitang parurusahan at makikita ng buong Israel. Ito yung hustisya. Nangyari ba ito? Kahit nagsisi si David, mga kapatid, sa kanyang ginawang kasalanan, kailangan at ginawa ng Diyos yung hustisya para kay Urias. Justice of God had been served and executed. Unang-una, namatay yung anak ni David na una kay Bathsheba, hindi ho ba? Pangalawa, makikita po natin, hinalay ni Amnon ang kapatid niyang si Tamar, anak silang pareho ni David. At dahil dito sa ginawa ni Amnon, mga kapatid, pinatay siya ni Absalom na anak ni David. At namatay din si Absalom. Ito yung tinatangis na binasa kanina ni Brother Nelson. Tumatangis si David dahil mahal niya si Absalom kahit napakaraming ginawang pagkakamali ni Absalom, nangingibabaw yung pagiging ama ni David. Umiiyak siya. Kaya sinasabi kong mayroon siyang pusong maganda, but kailangang iserve ng Panginoon yung hustisya, sapagkat ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob ay Diyos ng hustisya. Bagamat hindi na ito nakita ni Urias, mga kapatid, isinerve pa rin ito ng Panginoon yung hustisyang ito. At kung titignan po natin, mga kapatid, doon sa bigger picture pa, doon sa ginawang pagkakamali o pagkakasala ni David, mayroong good thing doon. Sapagkat ipinangako ng Diyos sa pamagitan ng kanyang propeta na ibibigay niya yung Mesaya, yung tagapagligtas. At ito'y manggagaling sa lahi ni David. From David to Solomon. Kanino ba anak si Solomon? Si Bathsheba. Ang tanong, bakit si Bathsheba pa? Bakit hindi siya kumuha ng dalaga? Bakit hindi nag-provide ng Diyos ang dalaga? Dito natin mapapatunayan at makikita, mga kapatid, na ang Diyos ay kakaiba yung kanyang kaisipan sa ating kaisipan. And we need to submit and give our full trust to that God because He knows what He is doing and He knows best for us. Diba? Napakahirap intindihin. Na-serve or nagdanas ng kahirapan si David dahil doon sa kanyang kasalanan, ngunit ngayon ginagamit niya si David upang masunod, upang mangyari yung what was prophesied long ago patungkol doon sa Messiah. Napakaraming ginagawa ang Diyos sa ating mga buhay, mga kapatid, na ang hirap intindihin. Kaya tinatanong po natin, who is your God? Kung yung Diyos po ninyo ay yung Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob,
We have the same God. Meron po tayong iisang Diyos. At huwag po natin tanungin, yung sinasabi ko, huwag po nating tanungin ng Diyos. Mag-submit na lang po tayo doon sa kung paano kumilos ang Diyos sa ating mga buhay. My God, your God, our God is a living, powerful, and sovereign God. His ways is far different from our ways in how He thinks, He plans, and performs. In all of this, let us give our full trust and confidence to our one and only God. He really knows what is good, better, or best for us. If He is able to turn the water into wine, the sinner into saint, He can also cure you from all your illnesses. He can make you whole again from your brokenness. He can give you peace from your troubles. He can provide all your needs. He can do anything for His own glory. And even the power of the Delta variant, our God can stop that infection or virus na kumakalat dito sa buong mundo. Kailangan lang nating magtiwala at pumasok doon sa plano ng Diyos at doon sa kalooban ng Diyos. Ang katotohanan, we cannot put that God in a jar or in a box to examine who He really is. But we can know Him through the wisdom and guidance of the Holy Spirit. We can know Him through tough experiences that we have after we encountered Him personally. He is the God who gave His only begotten Son to save us, to save you, to save us. He gave the living bread to give us life eternal. Kakabsat nga iyatan, itultuloy tayo nga ikumit, dagiti biyag tayo. Itultuloy tayo nga ikumit, dagiti masakbayan tayo. Itultuloy tayo nga ikumit, dagiti amin tayo kini Apo Dios. Taawan, iti imposible kada iti Dios ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, nga isu iti Dios tayo. Kakabsat nga iyatan. Riknaan, kinagtultuloy nga padasan tayo, iti panakabalin dayta nga Dios. Ngayon tayo, pagsarsalbihan. Sa Dios po, ang papuri.